Luke chapter 22, verse 31 to 34. Basahin ko po sa Tagalog. Simon, Simon, iniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Gusto ko tandaan po natin yung salitang, subalit idinalangin na kita. Ito po yung sinabi ni Pedro, na sinabi ng Panginoon Kristo sa kanya pong alagad na si Pedro. Sa ating pong puso, meron kagalakan kapag nalalaman natin na ang bawat isa sa atin, bawat kapatid ay nananalangin sa isa't isa. Tama ho ba? Merong comfort, merong strength. Pag nalaman natin na I'm praying for Jello, I'm praying for Kuya Pune, I'm praying for Sir Jun. Then kapag dininig ng Diyos yung panalangin natin, nagbibigay ng saya. No? Paano pa ho yung malaman natin na ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin para sa atin? Sabi ho ni Apostol Santiago, the fervent prayer of a righteous man is effective. Malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. At nangungusap si Apostol Santiago doon sa mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. So paano pa ho? Yung malaman natin na ang Panginoong Jesucristo, na alam natin Diyos na matuwid ang siyang nananalangin sa atin. At ito po yung situation ni Pedro. Nang sabihin po ng Panginoong Jesus, idinalangin na kita. Pinag-pray na kita. I have prayed for you. At tulad po ni Apostol Pedro, tayo'y nananatili sa ating pananampalataya sa kabila ng kabibuan at di sadyang pagkahulog sa kasalanan. Hindi dahil sa ating sariling pagpupursige, kundi dahil sa panalangin ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa tindi po ng kapit natin sa Diyos, kundi dahil sa tindi ng kapit sa atin ng Diyos. At tulad po ni Pedro, ang tunay na mga hinirang ng Diyos ay hindi tuluyang mapapariwara. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi tuluyang malulugmok sa kasalanan. Imposible po. Sa halip sila ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya, hindi dahil sa kanilang sariling lakas at galing, kundi dahil po sa panalangin ng Panginoong Jesucristo. Idinalangin na kita. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 17. At muli po nating pagbulayan at muli po nating sariwain at pakiramdaman yung panalangin po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sa
sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang isa at tunay na Diyos, at ang makilala si Yesu Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Pinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin. Sila'y sa iyo at ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin, na siyang tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako ipapunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako ipapunta sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako ay nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapukutan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila agad sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko sa iyo ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin, dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako, at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila'y ibinigay mo sa akin, at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko, upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig, pagmahal na Ama, di ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila, at patuloy kitang ipapakilala
upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Kung ating pong pagbubulayan ang talatang ito, sa gabay ng Espiritu Santo, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan. Sobrang laki ng malasakit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga anak, sa kanyang mga hinirang. Who we are. Sino ba tayo para ipanalangin ng Diyos? At alam mo natin na tayo isang hamak na alabog lamang, and yet Christ is pleading for us before His Father and praying for us. Wow, what a grace! What mercy, what love. Natapos po ang pag-aalay ng buhay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ngunit hindi po doon natatapos ang kanyang pagliligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ang katwiran at kabanalan ay kanyang isinuot sa atin. Ngayon tayo patuloy na nagpapakalago sa ating kaalaman patungkol sa kanyang salita at patuloy sa pakikibakang layuan iwasan ang lahat ng maling na kaugalian, maling na kasanayan at maling kinalakihan, which is yung kasalanan. Sabi ko ng Biblia, work out your salvation. How? Ito ho, pinag-aralan natin yung last time, yung justification and sanctification. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, work out your salvation. Na dinugtong pa po niya with fear and trembling. With fear and trembling. At alam po natin na trabaho ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating pagsunod at pagpapasabog sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabilang banda, huwag din po natin kakalimutan na sa ating sanctification, nandiyan ang Panginoong Jesucristo at nananalangin para sa atin. Christ is praying for us. At ito po ang kanyang ministeryo. Hindi yung parang namatay siya sa krus ng Kalbaryo and then tapos na. Maliwanag ko sa book of Hebrews na ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagmiministeryo sa kanyang mga hinirang. Nananalangin bilang pinakapunong pari at pinakadakilang saserdote sa harap ng Diyos Ama. Bagamat minsan po tayo makaranas ng matinding kabibuan, matinding pagsubok, mahilog sa silo ng kasalanan at nasa kalagitnaan ng matinding pinagdadaanan, alalahanin po natin na nananalangin ang Panginoong Jesucristo. Nananalangin ang Panginoong Jesucristo. Kilala po natin si Pedro. Isang mapusok at maiinitin ang ulo. Laging high blood. Masyadong matapang at mataas ang tingin sa sarili. At maraming beses na napagsabihan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa teksto kong ito, mapapansin natin ang pagiging panatag ni Pedro sa kanyang sarili. Imbes na manahimik at pag-isipan ang sinabi ng Panginoong Hesus na hinihiling ka o hinihiling ka sa akin na Satanas, ano kanya sinabi? Panginoon, hindi ko po kayo iiwan. Kahit nalaban ang lahat, sa inyo pa rin ako mananatili. Panginoon, kahit anong mangyari sa hirap at ginhawa, sa iyo ang buhay ko, hindi kita iiwan. Sapat ang aking karunungan, sapat ang aking karanasan, at sa aking konsensya, hindi ko kayang iwanan ka. Parang yun yung gusto niyang ipamukha sa Panginoong Jesucristo. Pero ano po sabi ng Panginoong Jesus? Pedro, hindi mo naiintindihan sinasabi mo. Hindi mo
mo naiintindihan. Hindi mo alam ang sinasabi mo dahil pag nagdaan mo ito bago tumalaw ang matag sa araw na ito 3 beses mo akong kakailan. Masyadong panatag at mataas ang tingin ni Pedro sa kanyang sarili. Wala siyang kaalam-alam sa nais ni Satanas na siya'y mahulog sa matinding kasalanan at magkaroon ng mabigat na kabiguan. Simpleng lesson sa buhay ni Pedro. Kaya sa ating sarili, isang aral na huwag tayong papakasigurado na malakas tayo. Tama ba? Huwag tayong magpapakakampante na feeling natin ang lapit-lapit natin sa Panginoon. Dahil malingat ka lang, malibang ka lang ng konti, hindi ka sasantuhin ni Satanas. Hindi ka sisinuhin ng diablo. At once na nalibang ka, siguradong tatamaan ka ng kasalanan. Ano ang sabi ng Biblia piling sa atin? Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Yung kasalanan, laging nag-aabang. Paano kung ang Kristiyano ay hindi nagbabantay sa kanyang sarili? Kasi baka nilago na siya ng kasalanan. Nakita natin yung trabaho ng kasalanan, laging nag-aabang. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Since ang kasalanan ay laging nag-aabang, ang task mo bilang Kristiyano, mapaglabanan mo. Paglabanan mo. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Paano kung hindi nananalangin? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. No? Yung task natin bilang mga Kristiyano pala, huwag bigyan ng space ang demonyo. Hanggat maaari, bantayan natin yung ating mga pananampalataya at spiritual na buhay. Huwag natin sasabihin, hindi, okay lang yan. Ayos lang yan. Diyan naman ang Panginoon. Ano kapatid, parang ano na? Hindi mo alam sa oras na yon, nasa ilalim ka na ng kasalanan. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umahatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisiya. Siguro ito yung mabigat na nakakalimutan ng mga Kristiyano when they are in war. Na sila ay nasa mabigat na digmaan. Nasa labanan ho tayo. Nasa labanan. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, ang mga hubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang laban natin sa diablo ay isang matindi at mabigat na away. Ang bilin sa atin, isuot ang pandigma. Isuot ang mga kalasag na bigay ng Panginoon. Ang bilin sa atin, manalangin. Ang bilin sa atin, magbantay. Ang bilin sa atin, paglabanan ang kasalanan. At naniniwala ko na immature pa during this time si Pedro at hindi niya alam na. Kaya siya nahulog sa mabigat na kasalanan. Uulitin ko ho na malingat po tayo ng kaunti.
Malibal lang tayo ng bahagya at maging matatag tayo sa ating sarili, yung tingin natin parang okay tayo. Siguradong hindi po tayo sasantukin ni Satanas. Ang problema po ay katulad tayo ni Pedro. Malimit nating makalimutan na tayo ay nasa kalagitnaan ng digmaan. Spiritual na digmaan. At masyado tayong nagiging panatag sa ating mga sarili. Kaya po ang bilin ng Diyos sa atin, magbabad ka sa salita ng Diyos. Manalangin ka. The flesh is weak. Yun na yung doktrina ng Panginoon Jesus. Mahina ang laman. Huwag mo sasabihin na malakas ka. Ang gusto po ng Diyos ay maging aware tayo at maging conscious tayo na tayo ay nasa matinding labanan. At hindi natin kalaban yung tao at laman. Kalaban natin ay yung mga spiritual na kasamaan sa iyong papawin. Ano po sabi ng verse 1? Iniling ni Satanas na subukin kayo. Ninanais ng dyablo, inaasam-asam ng dyablo, kagustuhan ng dyablo na subukin itong si Pedro. Kaluguran ni Satanas na kayo'y subukin. Sabi po ng Panginoong Jesus. Pero bakit po sa tekstong ito, partikular na kausap ay si Pedro? Nasa isip po ni Satanas, oras na mapabagsak ko, madali kong mapababagsak ang iba. Dahil sa panahon nila, tumatay yung pinuno ay si Pedro. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. At ito po ang plano ni Satanas sa buhay ni Pedro. Magnakaw, pumatay at manira. Gagawin ng dyablo ang lahat ng paraan upang mapabagsak si Pedro. Nanggigigil pa yan. Ang ultimate goal ni Satanas ay mapatalikod niya sa pananampalataya si Pedro. I will do whatever it takes. Diablo, nag-English ano? Gagawin ko lahat ang magagawa ko. Kailangan ko mapabagsak ko si Pedro. Walang awa, no mercy. Gagawin ng diablo ang pinakamainam niyang magagawa upang panghinaan ng loob si Pedro. Pero ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo? Idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Idinalangin na kita. Present tense po o past tense? Past tense, ano? Bago pa dumating yung sitwasyon na magkakasala si Pedro, case closed. Na ipag-pray na ng Panginoong Jesucristo. Idinalangin na kita. Makikita rin po natin sa tekstong ito na napakalimitado ng kapangyarihan ng dyablo. Kumpara sa kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan. Ang dyablo nagpapasakop sa Diyos. At hindi kikilos si Satanas hanggat hindi ipinaintulot ng Panginoon. Job 1:8-12. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Palitan natin yung Job, gawin natin Kim. Let's personalize. Minsan ito, iniisip ko ito, at sometimes nasa battle ako, at nakakalimutan ko na nag-uusap, di natin alam, no? Ang Diyos at Satanas. Nakita mo ba ang lingkod kong si Kim? Mabuti siyang tao at sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Bugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Kim kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Sabi ni Satanas,
Inalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng hari-harian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawin. At halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya. At harap-harapan kayong susumpain ni Kim. Ano po sabi ng Panginoong Yahweh? Kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Hindi tayo makakanti ni Satanas kung hindi ipahintulot ng Diyos. Ako po niyo po yung ibig natin sabihin. Kaya huwag mo tayong matakot o mangamba sa mga pinagdadaanan natin dahil talagang ito ay under His permission. Wala pong pinagkaiba kay Pedro na ipinahintulot ng Diyos na siya'y subukin ni Satanas. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Panginoong Kristo kay Pedro, idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Walang kaalam-alam si Pedro sa mga nangyayari. Kung magkakatotoo nga ba ang sinabi ng Panginoong Kristo na ipagkakaila siya nito. Ngunit alam po natin ang istorya na 3 beses pinagkaila ni Pedro ang Panginoong Jesus. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Ito na po yung panahon na nililitis na si Kristo. At ang sabi po ng Bible, nung dakpin ng Panginoong Jesus doon sa bundok, kunin siya ng mga kawal. Ang sabi yun ng Biblia, iniwan siya ng kanyang mga alagad. Pero si Pedro nakasunod. Ang sabi yun ng Biblia, nakasunod siya kaya lang may distansya. Ayaw niyang makita siya ng mga kawal. Lumingon ang Panginoon Jesus at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Verse 62. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Hindi ko po mailarawan kung ano yung damdamin ni Pedro during that time. Siguro durog na durog siya. Mukha niyang nakita ang Panginoong Jesucristo at bigla niyang naalala ang mga sinabi nito. Siguro kulang na lang magpakahudas dito, magbigti na sobrang kahihiyan niya sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at alam na alam niyang walang ginawang kasalanan si Jesucristo, kundi tumulong sa mahirap, magpakain sa mga nagugutom, magpagaling ng may sakit at mangaral ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. Nakasama mo ng maraming taon. Napatunayan mo ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas pa ng loob mo sa Matthew chapter 16. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Pedro sa harap ng Panginoong Jesus. Tapos ngayon, 3 beses mong ipagkakaila. Hindi ko kilala yan. Hindi ko nakikilala yan. Pexman. Over my dead body, hindi ko nakikilala yan kung sino yung Kristo na yan. Yan ang kanyang sagot sa mga taong nagtanong sa kanya. Nasa na po yung Petrong matapang na nagsabing, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Lumabas ang katotohanan, napasikat si Pedro. Lumabas ang katotohanan na hindi talaga siya matapang. Hindi punong-puno ng katuwagan. Alam po ba ng Panginoong Jesucristo na magkakasala si Pedro? Alam. Alam po ba ng Panginoong Jesucristo na magbabalik loob si Pedro?
alam. At kapag nagbalik loob ka na, when you have returned to me, ang ipagkaila ko ang Panginoong Jesucristo at ang ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo ay parehas sa malaking kalapastanganan sa Diyos. Ang naging kasalanan ni Pedro at naging kasalanan ni Judas Iscariote ay parehas na malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Ang isa'y nagbalik loob, ang isa'y hindi nagbalik loob. Ang isa'y tunay na nagsisi, ang isa'y hindi tunay na nagsisi. Tiyak na magbabalik loob si Pedro, tiyak na mananatili siya sa kanyang pananampalataya. Bakit po? Because Christ prayed for him. Idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Bakit hindi idinalangin ng Panginoong Jesucristo si Judas? Simple lang, sapagkat hindi siya tunay, mananampalataya. At kapag hindi ka mananampalataya, hindi ka hinirang ng Diyos. Balik po tayo sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ngayon, kung ano po ang nais ni Satanas sa buhay ni Pedro, yun din ang nais ni Satanas sa buhay mo. Bilang mananampalataya, magnakaw, pumatay at manira. Tandaan mo ito. Gagawin ng dyablo ang lahat ng paraan upang bumagsak ka sa pananampalataya. So be aware. Be conscious. Gagawin ng dyablo ang kanyang pinakamahinam na magagawa upang panghinaan ka ng loob. Hindi ka kakahabagan ng dyablo. Kung merong tinitibok ang puso ni Satanas, kung may puso man siya, ayun ay matalikod ka sa pananampalataya. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya, idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Such a great encouragement. Minsan tayong masisilo ni Satanas. Minsan tayong mahuhulog sa kasalanan. Minsan tayong dadanas ng matinding kabiguan. Minsan tayong masisiraan ng loob. Minsan tayong manghihina. Pero ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo? I prayed for you. Idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Iisipin mo minsan sa sobrang kahihiyan mo sa sarili na nakagawa ka ng hindi tama at hindi ayon sa kanyang kalooban, na naisip mo na tumalikod sa pananampalataya. Kasi nakakahiya. Ano ba sabi ng Panginoon sa Kristo? I have prayed for you. Idinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Bakit o gano'n na lang ang kanyang malasakit na tayo'y idalangin? Ating pinakapunong paring ito, lang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Wow! Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Christ knows our weaknesses. At kung merong makikita sa atin ng Diyos, kung wala ang Panginoon sa Kristo, sigurado, puro kasalanan. But praise be to God, sapagkat ang Diyos natin ay nakakaunawa sa aking mga kahinaan. Sa inyong mga kahinaan. Ang Diyos ang siyang nagmamalasakit at tunay na nakakaintindi sa aking kalagayan. Ang Diyos. Sabi po ni Thomas Watson,
Isa kong Puritan theologian about the prayer of Christ. When a Christian is weak and can hardly pray for himself, Jesus Christ is praying for him. And He prayed for 3 things. Naranasan niyo po ba yan minsan? Yung parang wala kang ganang manalangin. Parang nakikipaglaban ka sa sarili mo. Nagigising ka sa umaga, imbis na magpasalamat ka sa Panginoon at meron pang bagong buhay at biyaya. Ang gagawin mo agad yung mga bagay na alam mo wala namang kinalaman sa kanya. Opo, baka nakakalimutan mo. Pasalamatan mo muna ako. Akong gumising sa'yo. Sometimes, hihirapan tayong manalangin. Pero ang sabi po dyan, Jesus Christ is praying for us. He prayed for 3 things. First, that the saints may be kept from sin. John chapter 17. I pray that thou shouldest keep them from evil. We live in the world as in a pest house. Christ prays that His saints may not be infected with the contagious evil of the times. Wow. Second, for His people's progress in holiness. Sanctify them. John chapter 17. Let them have constant supplies of the Spirit and be anointed with fresh oil. Third, for their glorification. Father, I will that those which thou hast given me be with me where I am. Christ is not content till the saints are in His arms. This prayer which He made on earth is the copy and pattern of His prayer in heaven. What a comfort is this! When Satan is tempting, Christ is praying. This works for good. So how majestic it is that Christ is praying for our mortification. Yung pakikipaglaban natin sa kasalanan. That Christ is praying for our sanctification. Especially that Christ is praying for our glorification. Praise be to God. And praise the name of Christ na walang sawang nagbibigay ng biyaya at pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga dalangin. Even at this moment of time, Christ is praying for us. What a great encouragement para lumayo sa kasalanan. What a great encouragement para magpakaseryoso sa paglakad sa kabanalan. What a great encouragement para tumayo sa katotohanan at pagkatawag ng Diyos. What a great encouragement na tayo din mismo magtrabaho upang tayong lumago sa ating mananampalataya. Hindi naman pwede that we know that Christ is praying for us and then wala tayong ginagawa. Paano tayo lalago niya? Tandaan po natin, in the midst of temptation, in the midst of struggles, anytime, anywhere, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, Christ is praying for us.